Nanay Belen, nandito na po ako. Nanay Belen, ba't po kayo ganyan makatingin sa akin? Rico, magsabi ka sa akin ng totoo. Ano pong totoo, Nay? Saan ka galing? Nay, ano pong... Saan ka galing? Nay, ano po bang... Huwag ako ang tanungin mo! Ikaw ang tinatanong ko! Saan ka galing? Nay! 3 kaklase mo ang nakausap ko kanina. At lahat sila ay pare-pareho ng sinabi. Hindi ka nakipag-groupings. Nilayasan mo sila! Bakit, anak? May ginagawa ka ba o pinupuntahan na hindi ko alam? Ha? Sumagot ka! Minsan, may isang biyudang ina at meron siyang isang anak sa kanyang yumaong asawa. At isang hapon, nang umuwi ang kanyang anak buhat sa school, Nay! Nandito na po ako! Oh anak, tamang-tama. Naghahanda na ako ng hapunan natin. Ano po, Nay? Taawaan ka ng Diyos, anak. Rico, kumusta naman ang araw mo sa school? Okay naman po, Nay. May gagawin pa nga po akong homework mamaya eh. Ang sipag naman talaga mag-aaral ng anak ko. Kaya hindi ako nagsasawang magtinda ng kakanin para pag-aralin ka eh. At syempre, para mabuhay tayong dalawa. Kung hindi lang sana tayo maagang iniwan ng tatay mo, siguro maganda at maayos ang buhay natin ngayon. At pasensya ka na anak, kung hindi pa kita maibili ng cellphone para magamit mo kapag nagre-research ka kung meron kang homework. Okay lang po, Nay. Kaya ko naman po magsagot ng homework ko kahit wala po akong cellphone. Ang galing talaga ng anak ko. Basta, mag-aaral kang mabuti at magtatapos ka ng pag-aaral, ha? Okay po, Nay. Asahan niyo po yan. O siya, magbihis ka na pagpahinga at maya-maya kakain na tayo ng hapunan, okay? Okay po, Nay. bukod sa mabait itong kanyang anak, ay masipag din itong mag-aral. Hindi niya nalilimutang gawin ang kanyang mga homework bago siya matulog. Rico, anak, matutulog na ako. Huwag ka masyadong magpuyat, ha? Matulog ka na rin pagkatapos ng homework. Opo, Nay. Sandali po, Nay. May groupings po kami bukas ng mga klase ko pagkatapos ng klase sa school. Groupings? Pasensya ka na, anak, ha? Ano nga ba ulit yung groupings? Nay, ang groupings po ay pagre-research sa bahay ng kaklase ko kasama ang mga kagrupo ko para po sa paggawa ng homework at project namin sa school. Ganun ba, anak? O siya, magpapait ka doon sa bahay ng kaklase mo, ha? At galingan nyo sa paggawa ng inyong homework at project sa school. Opo, Nay. Good night po. Good night din, anak. Lumipas ang buong magdamag at nang sumapit ang kinaumagahan, ay maagang gumising ang mag-ina. Nay, papasok na po ako. O sige, anak. Maya-maya lang ay maglalako na ako ng paninda kong kakanin. Okay po, Nay. Bye-bye po. Okay, ingat. Siya nga pala. Good luck sa groupings nyo ng mga kaklase mo, ha? Thank you po, Nay. Bye-bye po. Bye-bye. At nang araw na iyon, ay naglako na ng kakanin si nanay. Bili na kayo ng kakanin, mga suke! Bili na kayo ng kakanin! Suke! Bili na kayo ng kakanin! Kakanin, suke! Bili na kayo! Mga suke! Bili na kayo ng kakanin! Suke! Bili ka na! At nang maubos ang mga paninda niyang kakanin habang pauwi siya,
sandali lang. Bakit po? Di ba kaklase ka ng anak kong si Rico? Ako ang nanay niya. Ngayon, ano pong kailangan niyo? Kagrupo mo ba siya? Tapos na ba kayo mag-groupings? Opo, kagrupo ko siya. Pero bigla po siyang umalis nung nag-groupings na kami. Bakit daw? Ewan ko po doon sa anak nyo. Sige na po, nagmamadali na po ako eh. Iba ang naramdaman ni nanay nang marinig niya ang sinabi ng kaklase ni Rico. At lalo pa siyang naguluhan ng isa pang kaklase ng kanyang anak ang kanyang nakita. Excuse me, Iho. Di ba kaklase mo yung anak ko, si Rico? Ako ang nanay ni Rico. Opo. Bakit po? Nag-groupings ba kayo? Tapos na ba kayo mag-groupings? Opo. Pero bigla po umalis yung anak nyo. Ewan po namin kung bakit. Saan daw siya pupunta? Sinabi ba sa inyo? Hindi po eh. Sige po, papasok na po ako sa bahay namin. At hindi lamang iyon, dahil nang malapit na siyang makarating sa kanyang bahay, Ineng, sandali! Sandali lang, Ineng! Bakit po? Sino po kayo? Nanay ako ni Rico. Ka-groupings mo ba siya? Opo, bakit po? Sumali ba siya sa groupings? Hindi po, pero umalis po siya agad. Hindi pa naisimula yung groupings. Ganun ba? Salamat! Sige po, may gagawin pa po ako. lalong nag-iba ang pakiramdam ni nanay na mga sandaling iyon. At nang hapong iyon ay hinintay niya ang pagdating ng kanyang kaisa-isang anak. Dahil gusto niyang maging malinaw sa kanya ang lahat. Nanay Belen, nandito na po ako. Nanay Belen, ba't po kayo ganyan makatingin sa akin? Rico, magsabi ka sa akin ng totoo. Ano pong totoo, Nay? Saan ka galing? Nay, ano pong... Saan ka galing? Nay, ano po bang... Huwag ako ang tanungin mo! Ikaw ang tinatanong ko! Saan ka galing? Nay! 3 kaklase mo ang nakausap ko kanina. At lahat sila ay pare-pareho ng sinabi. Hindi ka nakipag-groupings. Nilayasan mo sila! Bakit, anak? May ginagawa ka ba o pinupuntahan na hindi ko alam? Ha? Sumagot ka! Nay! Relax ka lang po! Sasabihin ko naman po talaga sa inyo kung ano ang tunay na nangyari. Kung bakit po ako umalis kanina sa groupings namin. Ha? Ano bang ibig mo sabihin, anak? Nay, hindi ko po kanina nagustuhan ang nangyari sa groupings namin. Sa halip po na mag-research, ay nagkwentuhan lang po ang mga kagrupo ko. Mga kwentuhang wala naman pong kinalaman sa project namin sa school. Hanggang mapunta po ang kwentuhan sa harutan na nauwi sa tuksuhan at ligawan. Ayaw ko po ng ganun, Nay. Wala po kami nasimulang proyekto. Sinabi ko po yun sa kanila pero di po ako pinansin. Kaya po umalis na lang ako. Nagpunta po ako sa library ng school namin. At doon po ako solong nag-research. At ikinuwento ni Rico sa kanyang nanay ang tunay na nangyari ng araw na iyon. Kung kaya't lalo niyang minahal at hinangaan ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya po na-late ako na umuwi ngayon. Tinapos ko po ang group project namin. Ganun ba, anak? Opo, Nay. Magtiwala po kayo sa akin. Study first po ako. At hindi po ako tutulad sa mga kagrupo ko. Salamat, anak. At pasensya ka na kung nagkamali ako ng paratang sa'yo kanina, ha? Okay lang po, Nay. Naunawaan ko po kayo. Ang iniisip ko po, Nay, ay kung paano ko mapipigilan sa mga ganong gawain ang mga kagrupo ko. Ay naku, anak. Huwag mo nang problemahin yan. Hayaan mo ng mga magulang nila ang makadiskubre ng mga gawain ng mga anak nila. At sana, makarating din ito sa inyong mga guro. Okay po, Nay.
Ang mabuti pa'y maghanda na tayo ng hapunan natin. Ipagluluto kita ng paborito mong ulam, tortang talong. Ayos! Thank you po, Nay! Tara! O mga nanay, may anak din ba kayong laging nakikipag-groupings?